So this is how to fix your life with 5 steps. Morning! Kakagising ko lang po, And gagayak na ako. Medyo late yung tulog ko kagabi. Nagawa akong PT. Dami kong ginagawa. Di nga ako napag-edit kahapon Pero bawi tayo, Bawi tayo. Ligo po muna ako, Yun na lang pagkatapos ko maligo. Hi guys! Tapos na maligo. Yung ngayon ng mga ibon ngayon, Parang maganda yung araw. So, usap tayo, bago ako pumasok. Ang pag-uusapan natin is, paano ba i-improve yung buhay mo? Kung gusto mong mag-improve yung buhay mo, ano ba yung dapat mong gawin? How do you unfuck your life? Siguro guess nyo naman yung term na unfuck. Kasi kung fucked up yung life mo, hindi mo na alam gagawin, tuturo ko sa'yo kung ano dapat mong gawin. So this is how to fix your life with 5 steps or with 5 tips. I don't know. So first of all, huwag ka mag-cellphone at least 1 hour after you wake up. Parang huwag mo i-check yung phone mo, huwag mong gagawin anything with your phone 1 hour. For 1 hour pagkagising mo. Kung nagising ka 6, huwag mong gagawin yung phone mo until 7. Naging hard-coded na sa isip natin na pagkagising mo, ano mo hinahanap? Cellphone mo, di ba? And that's fucked up. Hindi tayo ginawa na ganun. Kakagising mo pa lang, loaded na ng dopamine agad yung utak mo. We're not coded like that, We're human. So, anong dapat mong gawin? Tago mo yung cellphone mo, Bago ka matulog, ganun. Tago mo yung cellphone mo. Basta wag mong gamitin, Have the discipline to at least not use your phone 1 hour after you wake up. Have the discipline. Kasi trust me, that will improve your life on so many levels. So, instead na magsa-cellphone ka, magkape ka kaya. Minom ka maraming tubig, bago ka magkape. So, magkape ka, tignan mo yung nature, tumingin ka sa labas-labas nyo, bukid kung malapit kayo, Appreciate mo lang yung umaga for what it is. And wag ka muna mag-cellphone to load your brain with dopamine. Next up, medyo related pa rin sa topic na to, Next up is lower your screen time. Babaan mo ng onti yung screen time mo. Usual na screen time natin bilang Gen Z, bilang mga bata, teenagers, ay 6 to 8 hours a day. And that's crazy. Imagine mo 6 hours ka na kaganyan, Normal naman kasi yung iba, yung work talaga nila, involve yung phone. Yung sa school talaga nila, involve yung phone. Pero most of us, we use it for dopamine. We use it for fun, For useless, for mindless scrolling. Scroll ka lang na scroll, di mo na malayan, 2 oras na nakalipas. It's mindless. Waste of time. Parang you could do something more productive instead na ganyan-ganyan ka lang, Mali yun. So instead of doing that, do something productive and don't just mindlessly use your phone. Because it's a trap. It's a trap. Lower your screen time. And magugulat ka na lang, napakarami mong time. Napakarami mong time to do everything else. Kasi marami nagsasabi na, ay wala na akong time para gawin to, wala akong time para mag-gym, wala akong time para mag-work, wala akong time para sumideline. No, marami kang time. Inuubos mo lang kakascroll sa TikTok. Inuubos mo lang kakaganyan-ganyan lang for 8 hours a day. Do you realize how long 8 hours is? Pretty long. Instead of doing that, bawasan mo yung screen time mo. Gawin mong goal at least 1 or 2 hours a day. Para man lang napakarami mong time. Magugulat ka, promise. Napakarami mong magiging time. Napakarami magiging para ma-open yung eye mo. Ay, ganito pala kabad yung phone sa akin. So, ganun, Next tip ko para sa inyo, guys. Ay, wag kayong magpapadala sa magagandang bagay. Paano ba ibig sabihin ko dito? To, medyo, medyo in general to, Sabi nga nila, ang regalo ng demonyo nakabalot. Explain ko yan. Halimbawa, nakadiet ka. May nakalagay sa'yo yung isa, tiempo, binabad, adobo mo mantika. Nasa kaliwa naman, chicken breast na walang lasa, tapos may gulay. Alam mong kailangan mong kainin yung chicken breast, Pero dahil nandito yung choice na to, regalo ng demonyo nakabalot. Napakaganda niyan. Pero ang regalo ng Diyos, nandito lang yan. It's straightforward. Ito yung kailangan mong gawin. So ano dapat mong piliin? Most of us pinipili natin yung mas madali. Most of us pinipili natin yung mas maganda tignan. Yung mas madali para sa atin. Regalo ng demonyo yun. Si Lord madalas pinibigay sa atin mahihirap. Kasi nga, kung ano yung mahihirap, yun yung makakapagpa-improve sa atin. And alam ng Diyos yan. Alam natin yan. Mismo, alam natin yan. Pero even though alam natin yung pinipili natin yung madali, and it's gonna be a cycle of just picking easy things, Wala nang dumating sa buhay mong mahirap. Kumbaga, kung puro regalo ng demonyo yung pinipili mo, kung puro madadiling bagay yung pinipili mo, hindi ka mag-grow. Hindi ka mag-i-improve, walang mangyayari sa buhay mo. Lagi nyo tandaan, kung may sitwasyon man na kailangan nyo pumili, kailangan kong gawin to. Pero, pwede naman gawin ko lang to para hindi mahirap. Piliin nyo lagi yung mahirap. Alam kong maraming sitwasyon na ganyan, Isang example lang yun, yung kailangan mo kumain ng healthy, imbis na dirty food yung kakainin mo. Kailangan mo mag-gym, imbis na humiga ka lang. Kailangan mo magtrabaho, imbis na magpahinga ka. Kunwari, inaanto ka na. Ang sarap-sarap matulog. Pero alam mo may PT ka ipapasa bukas. Ang regalo ng demonyo nakabalot. Napakita niya sa'yo yung kama mo. Pipiliti ka matulog. Yun yung ibig sabihin. So, wag ka magpapadala sa regalo ng demonyo.
Next tip. Mag-meditate kayo, please. I-try nyo lang. From this point forward, magme-meditate na ulit ako. I-add ko na sa schedule ko, no? Na tuwing umaga, kailangan ko mag-meditate for at least 5 to 10 minutes. Kasi alam ko, hindi naman ako malilate for 5 to 10 minutes lang na magme-meditate ako. That will improve your life on so many levels. First of all, mindfulness. Magiging mindful ka kung ano yung ginagawa mo. Halimbawa, kung dati nag-scroll ka sa TikTok, tapos di mo na malayan 2 oras na. Dito 3 video pa lang, ay nag-scroll ako tang walang punto. Magiging mindful ka. Sa focus mo, wala, gumagawa ka ng assignment, gumagawa kang PT. Tapos yung ginagawa mo, may phone ka dito, andito yung PC mo, or ang daming distractions. Magiging mas focused ka if you meditate. Focus on one thing, no? Particularly. Meditation, napakaraming benefits na meditation. Hindi ko na lang ma-state kung alin dyan kasi napakarami talaga. So just meditate for at least 10 minutes a day. Hindi mo makikita yung results in 1 day, 2 days, 3 days. Makikita mo siya in the span of at least 1 month, at least 2 weeks, 3 weeks, no? Matagal umepekto ang meditation sa utak. Pero once it does, it never leaves. Never leaves. Magiging mindful ka for the rest of your life. So meditate every day. That's the 4th one. And last but not the least, workout. Alagaan mo yung katawan mo. Irespeto mo yung katawan mo. Workout. Ito yung kailangan mo talagang ma-realize sa buhay mo. Madalas nilang sinasabi, ay wala sa itsura yan, nasa ugali. Nasa itsura yan. Nasa itsura yan. Workout. Alam kong one thing na nagbabother sa isip nyo o one thing na nasumisira sa mental health nyo is yung physical appearance nyo, katawan nyo. Kung mataba man yan, payat man yan. No? Yun yung isang bagay na alam kong madali makasira sa mental health ng isang tao. Kaya anong dapat mong gawin? Workout. Hindi lang tataas yung respeto mo sa sarili mo, tataas ni respeto ng ibang tao sa'yo. Kasi alam nila may pakik sa sarili mo. Sexy ka pa. So workout. Mas masarap tignan yung sarili mo sa salamin pag alam mong maganda yung titignan mo. Alright. So yun lang po guys, no? Medyo mahaba yung usapan natin. Umabot na 11 minutes dito sa record. Kaya yun lang, no? Pasok na po ako. Maraming salamat sa pakikinig, no? And I'll see you guys mamaya pag bababa na ako. Bye! Hi guys, nasa kotse na ako. And oras na para pumasok. I'll see you na lang guys pag nasa school na ako. Bye! Hi guys, uwi na po namin, ano? Uwi muna ako, charge ng konti, and then bihes, then diretso ulit tayo sa gym, ano? Tanghali na ako mag-gym ngayon, syempre. After ko mag-gym, diretso na po ako sa bahay to edit videos, ano? Edit a lot of videos, siguro 3, 4 yun. See you na lang guys mamaya pag nakauwi na ako. Bye! Hi guys, so nakauwi na ako, no? And bago ako mag-gym, kain muna ng dinuguan. Yan, so kain muna ako, then gym, tapos edit ulit, ano? So, yun lang. Bye! Hi guys, as you can see naman gabi na. And that's because I fell asleep for 4 hours. Kumain ako saglit, and then napakita ko naman yun, ano, kumain ako. Katapos na humiga ako saglit para magpahinga bago mag-gym, ano? Kasi ayokong pumupunta sa gym nang puno yun tiyan, kasi masakit, no? So, ang ginawa ko, humiga ako saglit, pero natulog ako, no? Hindi naman yun yung biglaan nakatulog. No, it was my choice para matulog. So, ibig sabihin, pinili ko voluntarily yung regalo ng demonyo. Imbis na yun, regalo ni God. And it's my fault. I always take responsibility because I don't want to make excuses na, ay, dahil dito, hindi ko nagawa to. No, it's my fault, no? I wanna be honest. I want it to be like my daily life lang talaga. Walang halong kasinungalingan, no? So, yun. I'm gonna be honest, no? I chose the wrong shit. So, imbis na mag-gym ako, natulog ako, no? So, that's my fault. My fault entirely. So, hindi na ako makakapag-gym because it's 7, no? So, nagising kasi ako mga 6. And kahit magpaalam ako kay Papa, ayaw na daw niya na nag-gym ako ng gabi, no? Because, gets ko naman, umuulan, delikado, tsaka gabi pa, no? So, hindi na rin papayag si Papa, no? So, ang gagawin ko na lang po is magre-review kasi may quiz kami bukas and then mag-e-edit na lang. Babawi ako sa edit, no? Kasi ayoko talaga ng ganito. Ayoko yung sabihin na nating
wala man lang akong pambawi sa pagkukulang ko, no? At may pambawi ako kahit paano. Kung di ako makapag-gym today, which is matagal akong consistent bago ako nagganito ulit, ano? Matagal akong consistent bago ako nag-stop ulit sa gym, no? Ng isang na bago ako mag-miss ng isang araw sa gym, ano? Ayoko yung walang pambawi talaga, no? Gusto ko may pambawi ako, no? So yun guys. Ang gagawin ko today is mag-e-edit. No, ang gagawin ko today is magre-review. After ko mag-review, tsaka pala ako mag-e-edit. And then, of course, Bible. Siyempre, pipiliin ko din ang may regalo ng Panginoon kaysa sa regalo ng demonyo, no? So yun. As I said, I want to be honest, no? Ayoko nang magsisinungaling sa inyo kasi nagsisinungaling lang din ako sa sarili ko. Pag ganun, no? So yun na lang guys, mamaya pag magre-review na ako, no? Bye-bye! Oras na para mag-review. Siyempre, always bring water with you when you study, when you work. Lagi, no? Water. Hey guys, so, tapos na po ako mag-review, no? And now, ang gagawin ko na is mag-edit. It's currently 11, no? So, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko matapos mag-review by 11 and natapos ko nga, no? So, that's one goal complete. Ang gagawin ko ngayon is, I need to edit as much videos as possible, ano? Kasi bukas, magpapaturo na ako kung paano gumawa ng pera gamit ang editing, no? So, yun lang po. Mag-edit na po ako ngayon and after nun, tapusin ko na yung video, ano? So, yeah. See you guys pag nag-edit na ako. Bye! It's time to edit! Hello guys! So, tapos na ako mag-edit. See? 6:14. And dito ko natatapusin yung video, no? As I said. Really disappointing day kasi natulog lang ako most of the time, no? Pero at the same time, parang nag-prove din ako ng point. Sakto lang, ano? Na pag pinili mo yung regalo ng demonyo, walang mangyayari maganda talaga sa'yo, no? So yeah. And I chose the wrong path, so napanish ako, no? Wala akong nagawa, wala akong na-finish, and late na ako nakakatulog. So, it's my fault, once again, no? Taking responsibility. Wala naman akong sinisisi, sarili ko lang, no? So, yun. Ito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Bawi na lang ako bukas, no? So, I'll see you tomorrow pag babawi na ako. Bye!